Well guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. And sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. This is another reading, another general love reading for the collectives. This is for the no communication. Sa mga walang communication ngayon. And this is for you guys. Let's see. Okay, anong pwede mangyari? Magkakaroon ba kayo ng communication? Hindi na ba? Ano ba? Tignan natin. So, let's start with this oracle card love message for you guys. Okay, take note, hindi lahat maka-resonate dito. Takes what resonates and leave the rest. This is a timeless reading. So, kung kailan ninyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then it's waiting for you. Let's start. Let's pull one. Keep the effort. Love is worth taking risks. You are called to move forward. Ooh. Okay, let's see. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Like, ngayon wala kayong communication ng person mo. Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Let's see. Let's pull 3 cards. Dito. Ano yung gustong sabihin ng person mo sa'yo? Oh, I love you unconditionally. I want to tell you how I feel. I wish things could be different. So, parang make the effort. So, might be this is calling this person to do some effort kung mahal ka ba talaga niya. Then, kailangan niyang gawa ng effort. But, yun nga, I wish things could be different kasi wala na kayong communication ngayon. So, I want to tell you how I feel. Feeling ko dito ang nasa'yo. Ikaw yung ayaw nang makipag-usap sa taong ito because of what he did or what she did. Kaya ayaw niya nang makipag-usap sa'yo. So, parang andun siya sa point din na since ayaw mo na makipag-usap sa kanya, so, para sa kanya, or bigyan ka muna niya siguro ng time to have some space to think, or baka may takot siya na mag-approach sa'yo to say sorry dahil baka magagalit ka lang sa kanya, awayin mo lang siya at hindi niya matake yung sasabihin mo dahil sa totoo naman, kaya hindi mo din nararamdaman yung effort from this person and para sa'yo siguro na kung mahal ka talaga niya, then dapat binalikan ka niya or mag-effort siya na bumalik sa'yo at mag-sorry sa'yo. So, let's see sa tarot cards. What happened? Bakit kayo nagkaroon ng no communication ng person na to? Okay. I will going to mention zodiac signs. Ano man yung makita ko dito. Oops. Pagsisisi. Nagsisi talaga yung person mo sa mga nagawa niya. Clarity. Oh. So, feeling ko dito nagkaroon ng clarity about something. Let's clarify. Kaya medyo na-confuse ka sa mga bagay-bagay, naging imbalance yung connection ninyo. Dahil sa nagkaroon ng clarity, bumigat yung sitwasyon dito. Bumigat yung sitwasyon ninyo, feeling mo parang ikaw na lang yung nagpapasan ng problema ninyo and yet you don't feel the effort from this person. Either some of you is merong marriage involved dito sa sitwasyon na to. Tapos hanggang sa hindi na naging masaya yung pagsasama ninyo kaya somebody walk away. And right now nga wala na kayong communication. But let's see about this clarity. Let's clarify.
Okay, so feeling ko nagkaroon to ng clarity dahil may nakapagsabi sa'yo about na, I think nagkabalikan ata sila ng ex niya. So parang may nakapagsabi sa'yo about nito, and parang naging, andun siya sa point na hindi niya na alam kung anong gagawin niya, hindi niya na alam kung paano explain sa'yo, hindi niya even alam kung sino yung pipiliin niya. So, andun sa point na when nagkaroon to ng clarity, feeling ko ikaw, nag-away kayo hanggang sa hindi na kayo naging masaya, then ikaw yung umalis dito emotionally. From this, yun nga si, nag-away kayo. Nagkaroon sa inyo dito ng arguments. And lumabo yung sitwasyon. So, parang kumbaga para sa'yo, yung mga pangako niya sa'yo, yung mga plano niya for your relationship, parang biglang lumabo. And then, hindi siya nakatulog sa gabi thinking about this. Parang na-stress din siya. And isa pa dito, regrets about what he did, what he hid. So, kaya pala parang you felt dito na nandyan naman siya. Kumbaga, nandyan naman yung effort pero hindi enough. Kumbaga, kung ano yung gusto mong mangyari, kung ano yung gusto mo sa relasyon ninyo, parang hindi mo nakukuha yon. Pero nandyan naman yung, sabihin natin nandyan yung time, not all the time, pero nandyan siya, ipag-usap siya sa'yo or nakakasama ka niya. But meron kasi talaga something na gusto na hindi mo nakukuha dahil pala yun. Parang may nakapagsabi sa'yo na nagkakaayos sila or inaayos ba nila ng ex niya yung sitwasyon. So, and then this time around, naramdaman mo na yung hindi na kayo nagiging masaya. Parang naramdaman mo na cold, hindi naman sa cold, pero hindi naman siya cold, pero lesser na. Kasi parang hindi na niya alam kasi kung anong gagawin niya. Hindi niya na alam kung sino yung pipiliin niya sa inyong dalawa. Until sa, yun nga, nalaman mo. You decide, nung time na ngayon na medyo para sa'yo, nadyan pa rin siya ayaw kanyang bitawan. Pero para sa'yo is like, ang bigat na ng sitwasyon. Parang mas gusto ko na lang mag-move on. Gusto ko na lang maging single to focus on my life. And ikaw mag-focus ka na lang din sa responsibility mo. Mag-focus ka na lang din sa pagiging tatay mo ba at asawa mo or something. Okay, so you might be dealing with a matured person or someone that has a past family. Okay. Anyway, I can see Aquarius here. Gemini, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Libra, Aquarius, yeah, air signs. And I can see also here Capricorn. So anyway, let's see, ito yung possible na nangyari sa inyo. Let's see about the cards dito sa gusto niyang sabihin sa'yo. Okay, isa-isahin natin to. Bakit I love you unconditionally? I love you unconditionally. So, minahal ka niya, lalo na nung nawala ka na, lalo niyang na-realize na mahal ka talaga niya. It's like this person is always missing you every time, thinking about you. So, wanted to be with you, pero ito nga yung nangyari. So, let's see. I love you unconditionally. Why? Yeah, this person did really love you. See? I love you unconditionally with the Two of Cups and the Knight of Cups. Though nandito man si Death card, feeling ko itong person na to, Death might be with this card na nakakonect sa kanya can be positive na, kumbaga, sa every ending ng buhay niya, I mean, ng sitwasyon niya sa buhay niya, parang gusto niya ng rebirth with you. You know? Kumbaga, kung sakaling, di ba, naghiwalay na sila ng ex niya, gusto niya ng bagong buhay kasama ka at hindi na yung ex niya. Kaya, I love you unconditionally. And pareho kayong nararamdaman sa isa't isa. Mahal din niya yung isa't isa. Mahal ka niya.
And yun yung parang, totoo lang, gusto niya naman mag-effort. And nag-effort naman talaga siya. Love is taking worth. This love is worth taking risk. You are called to move forward. So, might be, meron talagang sabihin natin na, honestly, hindi ko nakita dito yung marriage card. Could be ang feeling ko dito, live-in, that would, my ex na my family na hindi naman married or something. Okay? Or could be, pwede din namang married pero hiwalay na. Okay? So, wait lang. So, let's see. Ano tong, I want to tell you how I feel. Let's see. What is this? Why gusto niya to sabihin sa'yo? I want to tell you how I feel. So, siguro hindi niya na na-explain sa'yo kung ano yung naramdaman niya dahil siguro na nga wala na kayong communication and nung una siguro nabigla siya sa away ninyo or something. Parang hindi niya na sinabi sa'yo kung ano yung nararamdaman niya. Kaya andun sa point na dito or sa mga na-realize niya this time na mahal ka talaga niya, unconditional. So, di niya na-explain na sa'yo kasi wala na kayong communication ng person na to. So, I want to tell you how I feel. Why? So, andun sa point that this person really love you. Kahit sabihin natin na Queen of Cups yung lumabas dito, it could be man, it could be woman. But this person really love you. Kumbaga nung time na nawasa kayo or nagiwalay kayo, sa totoo lang doon niya na-realize yun. That feeling niya, parang he can't live without you. Parang ganun. Doon niya na-realize na mahal ka niya. At gusto niya itong sabihin sa'yo, I want to but I can't dahil wala tayong communication because sa mga nangyayari. And dahil na din, di ba, nagkabalikan sila ng ex niya siguro or nagkakaayos sila. Andun siya sa point na before, hindi niya alam kung tama ba yung decision na yon or tama ba yung decision na or mag-stay ba siya sa'yo or tama ba yung decision na ginawa niya. But feeling ko dito, hindi naman siya nag-decide. Ikaw yung nag-decide dito. Yun yung naramdaman ko dito na parang nung nalaman mo na gano'n na ngayon nangyayari sa kanila, feeling ko parang andun ka sa point na naniwala ka sa kung ano yung naramdaman mo na pain. And parang tumatakbo sa isipan mo na nagkabalikan na talaga sila. When hindi mo siguro pinakinggan or hindi ka naniwala sa explanation niya sa'yo. Kumbaga, hindi totally clear sa'yo kung nagkabalikan na ba talaga sila or nagkaayos lang sila because of might be kung mayroon silang responsibility or sadyang naging friends lang sila talaga. And nung nalaman mo yon nag-away kayo or something ganyan, tapos siguro in-explain niya din sa'yo pero parang para sa'yo, hindi ka naniniwala. Trust issue, something ganyan. So, kumbaga hindi na niya din na parang yung sinasabi niya sa'yo na mahal ka niya, totoo yun, pero parang para sa'yo, hindi ka naniniwala doon dahil nga sa nangyari. And this person really wanted to take the leap of faith towards a new beginning with you to fight for your relationship. Once again, na ibalik yung dati. Kaya lang nga, ikaw nga talaga dito. Ikaw yung may ayaw na balikan siya or ikaw yung umiiwas dito or pinuputol mo yung bawat usapan ninyo or something kung mag-approach siya sa'yo to say, sorry, pinuputol mo to kasi parang para sa'yo, I just really wanted to move on na lang talaga. Parang ganun. So, I wish things could be different. Let's see, bakit niya to nasabi sa'yo? So, I wish things could be different. I wish things could be different. Let's see. Bakit ito yung nasabi niya sa'yo?
Because this person really want to offer you again love. This person really want na to offer you a new beginning. Kumbaga ng second chance. And parang this person really wanted to take the leap of faith to offer you that. Bahala na kung anong mangyari. The thing here is, I wish things could be different. Kasi nga hindi na kayo, kumbaga may away na eh. May lamat na yung sitwasyon. May trust issue na sa part mo. And parang dumating talaga kayo sa point na hindi na naging masaya yung sitwasyon. Lalo na sa part mo na wala ka ng tiwala sa kanya. Dahil sa mga nangyari, sa mga nalaman mo. And, but this person really wanted to talk to you. And this person really want na, kumbaga, tuldukan yung mga problema na to, ayusin ng lahat, kausapin ka, to explain to you everything, the truth here, because this person really love you nga unconditionally. And wanted na magkaayos na kayong dalawa. But sa totoo lang, hindi siya sure. Kasi nga, wala kayong communication talaga ngayon. So, tignan natin if magkakaroon pa ba talaga kayo ng communication nitong taong ito. So, dadating pa ba kayo sa point na magkakaroon kayo ng communication again? Magkakaroon pa ba kayo ulit ng communication? Yeah, I think so because the Ten of Cups is here. So, I can sense na, yeah, magkakaroon pa kayo ng communication ng person na to. I think this person will going to gain the strength to fix the problem na meron kayo. Kumbaga, maglalakas loob talaga siya dito to fix the problem. Kasi nandito yung infinite, nandyan yung love, andyan yung unconditional loves, and this person really want. Feeling ko naman, let's see, let me try to dig in kung nagkabalikan ba talaga sila ng ex niya or baka ano lang. Pero let's continue to this. Hindi kasi siya naka-move on from you. So, hindi siya naka-move on from you, kaya babalik at babalik siya sa'yo. So, you will going to save your relationship once again. Dumating kasi sa point nung hindi na kayo nag-uusap, or baka this will be in the future, near future, hindi kayo nag-uusap ngayon, nakaramdam talaga siya ng coldness, loneliness, emptiness. Kaya para sa kanya, kakausapin ka talaga niya. Though, andun siya sa point na nakikita niya siguro sa'yo na nag-i-start ka na mag-move on, you know, nakikita niya siguro sa'yo, social media, so napatigil muna siya saglit. Kumbaga, nag-soul-searching muna siya kung tama ba tong gagawin niya, or gagawin niya ba talaga to, okay? Pero dahil nga unconditional yung pagmamahal niya para sa iyo, as this one, he said here, he or she. So pag unconditional yung pagmamahal mo sa isang tao, hindi mo to matiis talaga. Hindi mo kaya na hindi mo siya makausap, hindi mo kaya na hindi mo siya makita kasi mahal mo talaga to unconditionally. It's different from I just love you than I love you unconditional. Kasi pag I just love you, sometimes mahal kita pero kailangan kong bumitaw. Right? And sometimes, hindi na bumabalik yun. Pero pag I love you unconditionally, walang hanggang pagmamahal yun. Ibig sabihin, hindi ka niya matiis. Namimiss ka niya, di siya makamove on talaga sa'yo. Like, kahit ilang taon pa to, hindi talaga siya makamove on kasi unconditional yung nararamdaman niya para sa'yo. So, and this person is really waiting for the right timing, waiting for the right sign. Pag napagod na din siya maghintay, you know, napagod na din siya maghintay dito na kung kailan niya gagawin, kaya gagawin niya na talaga. Nakausapin ka na niya talaga at babalikan. Though hindi man siya sure kung babalikan mo pa siya or hindi na, dahil nga sa ikaw mismo umiiwas sa kanya, ikaw parang, siguro every time na tinatry niya makipag-communicate sa'yo, parang andun sa point na umiiwas ka or nagagalit ka. So, hindi siya sure about it. Medyo ipet siya sa sitwasyon.
medyo confused siya, kasi wala naman na talaga kayo, pero mahal ka kasi niya talaga, namimiss ka niya sobra, kaya gagawin niya to. So, there is a possibility na magkakaroon pa kayo ng communication, baka nga magkakaroon pa kayo ng pagbabalikan ulit, kasi 10 of Cups yung nandito. So, let's see kung totoo ba na nagkabalikan ba talaga sila ng ex niya or hindi. Nagkabalikan ba talaga sila ng ex niya? Or hindi? Okay. Sa totoo lang, I can see na hindi naman sila nagkabalikan ng ex niya. Siguro andun lang sa point na nung nag-usap sila, siguro that time na nagkaroon sila ng communication, siguro matagal na to sila hiwalay eh. So, feeling ko matagal na to sila hiwalay, tapos nagkausap sila ulit, parang nagkumustahan, na-miss nila yung isa't isa, na-miss nila yung memories before, parang mga happiness, lalo na pag may mga anak pa sila, sabi natin kung meron man or kung wala man, is yung may marami din silang pinagdaanan. Kumbaga nag-usap lang, nagkaroon lang ng excitement, kumbaga, na pag-usapan yung mga bagay-bagay. So during those time, syempre nagkaroon sila ng deep connection before. So naramdaman din ng person na yon, or nung person na yun tsaka yung person mo, yung pagka-miss na the feelings may tumibok na konti, pero that doesn't mean na babalikan niya to. Kasi unconditional yung pagmamahal niya sa'yo. Syempre, yung mga moments na, syempre, they have relationship, diba? Pero wala na sila. Walay na talaga sila. And, parang mahirap na din na ibalik pa. Kumbaga, yung nakaraan, mahirap na din ibalik pa yung mga nangyari. So, may decision na din talaga dito na itong person na to, itong ex ng person na to, parang free na siya this time. I can sense na parang nag-try siguro yung other person na yon na baka pwede pang balikan. Kumbaga, sabihin natin na ex sila, diba, nag-usap sila ganyan, parang binabalik yung mga nakaraan. Siguro yung other person na yon nag-try siya na baka pwede pa. Pero feeling ko yung person mo is sumakay lang siya sa usapan. So, siguro that time nag-chatting na ba sila or something, or nagkita ba or something, may nakakita, may nalaman, is either okay, ganun yun, or mismo yung person mo nagsabi sa kanya. Okay, so kaya hindi mo naintindahan dahil nasaktan ka. Kaya ikaw mismo parang nag-react ka right away. Kumbaga, hindi ka naging open-minded sa mga explanation niya. Nag-react ka right away. So, wala naman. So, what will be the outcome of this reading? Let's see. So, kung may maingay kayo naririnig, pasensya na ha. Early pa kasi ngayon. Kasi hindi ko na carry mag-read ng gabi. Don't know. Naantok na ako. Nasasayang yung oras, kaya ngayon ko ginagawa. Anyway, what will be the outcome of this? Ay, sorry.
Okay. So, yung person mo talaga will going to take the leap of faith talaga to talk to you, to be with you. Kasi nga, sabi ko kanina, 'di ba, na nakaramdam talaga siya ng coldness and loneliness noong time na wala kayo na, hindi kayo nag-uusap. Or this time. So, this will be in the future because this is already the outcome of the relationship. Medyo nako-confuse ka pa somehow. But, feeling ko naman, ang mananalo pa din kasi dito yung pagmamahal. Kasi I can sense na because unconditional yung pagmamahal na ng person mo sa'yo, meaning, pinapakita niya na sa'yo yung effort. Kumbaga, eto na yon, make the effort. So in the future, siguro nagpakita na talaga siya sa'yo ng effort. Kasi this love is worth taking the risk. So might be this person did take the risk to come back to you, to prove you na mahal ka talaga niya. So you are called to move forward because this person, this love is worth taking the risk. So, and I think na meron na din talagang decision dito, pinag-isipan na at pinag-desisyonan na that this person will really going to come back to you and take the risk, at ayusin yung mga hindi nyo pagkakaunawaan. So, this is still a good love story naman din. Anyway, I can see Libra sign, okay? As I said earlier, Pisces, right? Leo, still can see Leo, Capricorn, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. So, Sun, Moon, Rising, Venus. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.